Sa mundo ng treasure hunting, bawat marka sa lupa ay may kwento at bawat kakaibang bagay ay maaaring may lihim. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang lumang iron pot na may ukit na simbolong Angkor. Sa mata ng isang bihasang treasure hunter, ito ay hindi basta kagamitan sa kusina. Maaari itong magsilbing marka o palatandaan ng mas malaking kayamanan. Ang simbolo ay maaaring may direksyon o kaya ay nagtataglay ng babala. Kaya makinig ng mabuti dahil ang bawat detalye ay mahalaga. Ang tamang pagbasa ay maaaring magdala sa iyo sa mismong kayamanan. Ngunit ang mali ay maaaring maglayo sa iyo sa iyong layunin. Ang Angkor na simbolo sa mga Yamashita treasure signs ay karaniwang nangangahulugang stop o drop anchor here. Ipinapahiwatig nito na ang lugar kung saan natagpuan ang bagay ay isang central spot. Hindi basta simbolo kundi paalala sa naghahanap. May koneksyon din ito sa tubig, maaring ilog, batis o baybayin, o posibleng may water trap. Ang hugis ng hook sa ilalim ng Angkor ay mahalaga. Kung ang isang gilid ay mas matulis, ito ay maaaring direksyon. Ang hukay ay madalas nasa gilid na itinuturo ng hook. Ang mga detaling ito ay hindi palalambasin ng bihasang treasure hunter. Sa simbolong ito, makikita rin ang mga letra tulad ng S at A o minsan NSA. Sa paraan ng pagbasa, ang mga letra ay may kahulugan. Ang S ay madalas na south. Ang A ay maaaring tumukoy sa angle o antas ng lalim. Ang kombinasyon ng mga titik ay nagbibigay ng direksyon o instruction. May ilang mga treasure hunters na nagsasabi na ito ay acronym ng unit ng militar na may itinagong kayamanan. Ngunit ito ay haka-haka lamang. Ang mahalaga ay tingnan natin ang relasyon ng simbolo sa lugar, lalo na sa tubig o sa nakapaligid na topografiya. Ang mismong iron pot ay isang mahalagang bahagi ng clue. Base sa mga Yamashita treasure codes ay ginamit ito ng mga sundalong Hapon bilang marka. Kahit na wala itong laman, ito ay positibong palatandaan. Karaniwan, tinitingnan ng mga treasure hunters ang ilalim ng pot. Sa kadalasan ay meron itong kasamang marka tulad ng silica stone. Maaring naglalaman din ito ng gold dust o mga lumang barya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pot na ito na natagpuan ni Ka-TH ay tila walang laman. Maliban dito, ang abnormalidad ng lupa sa paligid ay maaring hudyat ng nakatagong kayamanan. Kaya ang bawat hakbang ay dapat tayo ay maingat at maging obserbatibo. Bago magmadali sa paghukay, mas mahalagang tignan muna natin ang historical context. Ang Angkor ay karaniwang logo ng mga cast iron manufacturers noong 19th at saka early 20th century. Halimbawa ay ang Angkor Stove and Range Company at iba pang mga foundries. Ang mga letra tulad ng S, A o NSA ay maaaring mold number, model abbreviation o initials ng gumawa. Maraming American at European pots ang naipadala dito sa Pilipinas noong kolonyal na panahon. Malaking posibilidad na ito ay vintage cooking pot lamang. Hindi palaging tagong yaman, kaya dapat suriin ng maayos bago maniwala sa simbolo. Kung ang mga Yamashita treasure signs ang ating pagbabasihan, ang Angkor ay nagsasabi ng kahulugang stop, dig here o nagbibigay ng direksyon patungo sa tubig. Ang S ay malamang sa south. Ang hook ay nagtuturo ng side kung saan maghukay. Ngunit sa kasaysayan, malaki ang posibilidad na ito ay simpleng pot na luma lamang. Ang disenyo lamang ay nagmistulang code. Kaya ang ating kalaman sa parehong
treasure codes at kasaysayan ay mahalaga. Hindi sapat ang haka-haka. Dapat may proof o malinaw na indikasyon bago tayo maghukay. Ang isa pang hakbang ay maingat na linisin ang kalawang ng pot. Kapag natanggal ang kalawang, maaaring lumabas ang ibang marka, tulad ng USA, Erie o number 8. Ito ay magpapatunay kung ito ay standard manufactured item. Ang ganitong proseso ay hindi destructive. Tinitingnan lamang ang pot. Ang layunin ay ma-identify kung ito ay marka o pangkaraniwang kagamitan. Ang bawat detalye sa ibabaw o ilalim ng pot ay mahalaga. Sa treasure hunting, ang kaalaman ay susi. Ngunit ang obserbasyon at maingat na pagsusuri ang tunay na yaman. Kung susumahin, may dalawang pananaw sa pot na ito. Una ay maaari itong marka ng isang nakatagong kayamanan, palatandaan sa tubig o direksyon patungong south. At ang pangalawa ay maaari lamang itong vintage cast iron pot na may manufacturer's logo. Kaya mahalaga na balansehin ang kwento at katotohanan. Hindi palaging nakatago ang kayamanan sa bawat simbolo. Ngunit ang bawat simbolo ay may mensahe. Kahit na ito ay ordinaryong pot lamang, nagbibigay ito ng oportunidad para sa mga treasure hunter na mag-practice sa pagbasa ng lupa at simbolo. Ang pinakamalaga ay ingat at obserbasyon. Huwag basta hukayin ang pot kung hindi tiyak. Ang anchor ay maaring magturo sa ligtas na lugar o may bitag. Ang letrang S ay maaring south. Ang hook ay direksyon ng paghuhukay. Ngunit sa huli, ang kasaysayan ay nagsasabing ito ay maaring simpleng vintage cookware lamang. Kaya sa treasure hunting, ang pasensya at katalinuhan ang nagbibigay daan sa tagumpay. Ang lupa ay may kwento at bawat marka ay nagbibigay ng palatandaan para sa marunong makinig. Sa kabuuan, ang iron pot na may anchor ay simbolo ng dalawang mundo. Isang mundo ng misteryo at treasure hunting at isang mundo ng kasaysayan at katotohanan. Kung titignan bilang marka, ito ay maaaring magbigay hudyat sa isang spot at direction. Kung titingnan naman bilang antik, ito ay simpleng vintage cookware. Ang tamang interpretasyon ay nakasalalay sa obserbasyon, kaalaman at pag-iingat. Sa treasure hunting, ang kaalaman at pasensya ay kayamanan din. Kaya huwag magmadali, basahin ang mensahe ng lupa at igalang ang iniwang marka. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.